Ngayon, nagagawa ng internet gawing katatawanan kahit pinakamadilim na sandali, gaya ng nangyari sa digmaan sa Iran na nagpakalat ng maraming nilalaman sa ating feed. Ang Iran, halimbawa, ay naglabas ng napakaraming Lego movies para tuyain ang kanilang mga kaaway. Halimbawa, ito. They came to the border, 2 against 1, talking about peace with the sound of guns. They pushed him back, they thought it was done, walked away thinking they already won. He stood back up, walked to the water, not as a soldier, not as a bomber. He looked at the world and closed the gate. Now every country has to wait. Ships in line where nations wait. Energy crisis, high inflation rate. Europe nervous, Middle East stuck, Asia silent, America out of luck. Nagkagulo rin sa internet, hiniling kay punong ministro Benjamin Netanyahu ng Israel na iligtas sila. Tingnan mo ito. Benjamin Netanyahu, kung makirinig mo, ang bagong boyfriend ng nanay ko ay malapit na makabuo ng sandatang nuclear. Gawin mo ang nararapat gawin. Mukhang tumarami na ang gumagawa ng nuclear bomb. Para ipaliwanag, kasama ko ang I-24 News English correspondent na si Jody Nadenovitz. Jody, ano nangyayari? Kung gusto mong makita kung paano tumatanggap ng mga tao, lalo na kabataan, ng kasalukuyang kaganapan gaya ng digmaan, tingnan mo lang sa Instagram o TikTok. Makikita mo lahat ng mga meme na ginawa na. At gaya ng sinabi mo, ito ay dark humor. Ito ay paraan para makayanan ng mga tao ang mga kasalukuyang pangyayaring nakakatakot at nagdudulot ng stress at kawalang katiyakan. Sa totoo, gusto ko ring sumali dito. Sino bang ayaw? Pero kulang din ito sa maraming konteksto at maraming mga banyayad na pagkakaiba. Tinitingnan ng mga tao ang lahat ng mga meme na ito at iniisip nilang alam na nila ang nangyayari, pero kulang sila sa kaalaman sa kasaysayan at hindi talaga nila naiintindihan ang konteksto sa likod ng mga bagay na ito. At sigurado akong napansin mo rin na, tulad ng nakita natin, ang mga account ng gobyerno at mga embahada ay nagsimula na ring magpakalat ng sarili nilang mga AI na video. At ibig kong sabihin, nakakatawa siya at nakakaaliw. Yung content tungkol sa Iran, ang galing. Ang galing talaga. Gustong-gusto ko ito. Oo, gustong-gusto ko talaga. Pero kapag tiningnan mo talaga, isa lang din itong anyo ng propaganda. Hindi natin napapansin kasi akala natin nakakatawa lang. Ganito lang yan. Paraan ito ng gobyerno para impluwensyahan ang pag-iisip natin at isulong ang isang narrative na sa totoo lang ay propaganda rin. Medyo iba kumpara noon, pero tiyak na hindi ito ang pinakamagandang tingnan. Medyo mas nakakatawa pero dapat pa rin nating malaman na ito ay pinapasok sa ating isipan. At pagkatapos ay meron tayong playlist para sa habang panahon. Anong meron dito? Oh, kaya mas Apple Music girl talaga ako. Ay, isa ka sa mga yon? Oo. Sige, tuloy mo. Gaya ng nakikita sa Spotify Wrapped na nilalabas taon-taon, iniisip ng tao na gusto natin malaman ang mga pinapakinggan nila sa buhay at pati sa kamatayan. Ngayon, nakipag-collaborate na ang Spotify sa Liquid Death na isang kumpanya ng energy drink. At gumawa sila ng urna, isang urnang lalagyan ng abo na eksaktong kung ano ang iniisip mo. Kahit patay ka na, pwede mo pa ring pakinggan ang mga paborito mong kanta magpakailanman. Diyos ko, ang bigat ng playlist na yan para sa akin. Manalaking desisyon ang kailangan dito. Sige, Jody Nadenovitz ng I-24 News English, salamat sa pagsama. At hanggang dito na lang tayo ngayon. Ako ang inyong host, Len Lachmeyer. Samahan niyo kami muli sa susunod na linggo para sa panibagong episode ng Innovation. Maraming salamat sa panonood at magandang araw sa inyo saan man kayo naroroon mula dito sa Tel Aviv.